everyone, mga ka-stronger, mga mami. Hello po. Napapaisip tuloy ako din, sabay worried. Kasi nga may utang ako sa home credit. So yung nautang ko sa kanila is halagang 113,000 pesos. So 3 years to pay yun, yung ano ko inabil sa kanila. So yung monthly ko is 6,450. So syempre medyo malaki yun. Tapos pinag-compute ko sila ng 3 years na. So parang dumoble. And like sa bangko na maliit pa lang interest sa bangko. So parang nagsisi nga ako yun. Inabil ko yun sa kanila. Pero syempre nakatulong naman sa akin. Kaya walang choices kundi bayaran. Kaso nga ngayon parang nag-iba ng home credit. Kasi dati hindi naman sila totally nagtatawag kapag due date mo na. So ngayon parang advance sila eh. Kahit hindi mo pa due date, nagatawag na sila bigla. Kasi nagulat na ako, December pa naitawag sila. Isang beses ko lang yung sinagot. Tinanong nila ako kung magbabayad na raw ako ng parang yung payment ko for January 2024. So sabi ko December pa man lang yun. So sa January na lang. Sabi niya, sure ka ba ma'am? Sabi ko, opo. Parang wow. Dati hindi naman sila ganyan. So ngayon parang nanibago lang talaga kasi ngayon na ako nila tinawagan. So first time ko po. So sad talaga. Kaya so kung sakalang home credit sa inyo nag-offer ng loan, kasi nga ako tinawagan din lang naman nila ako. Akala ko nga scam. So pinag-try ko. So akala ko kasi mababang interest. Kaya pinag-grab ko. Hindi ko kasi yung kinompute parang grab agad. Parang ganon. So kung sakali kayo inafira ng home credit, so dapat i-compute nyo muna. Then kung na-compute nyo and then kung mas malaki yung tubo nila, wag nyo na i-grab. Tulad sa akin, parang nagsisi ako, oo nga napakinabangan ko total ang pera, pero nga sayang kasi masyadong malaki interest. Sa 113,000 kasi parang sobra pa interest sa amount na na-receive. Pero sad to say, kailangan bayaran kasi nga nag-visit sila sa bahay. Once hindi mo siya binayaran kasi nga legit po sila. Mahirap na baka ipahiya tayo. Parang ola lang. Pero hindi naman siguro sila ganon. Kaya kung sakaling nagbabalak po kayo, huwag nyo na i-grab. Lalo kung malaki. Mahirap. Mas okay pa nga sa mga banking. Kasi kung may account kayo sa bank, then may work kayo sa bank na lang kayo mag-try. Sa BDO, S-West, Legazpi Saving, China Bank, ganon. Kasi nga may loan din ako sa banko. Pero mababa in fairness ang kanilang interest. At minsan nag-undead ako. Ang deduction, ibig sabihin hindi sila nakapag-deduct na over the counteran ko, pero hindi sila nagatawag, hindi sila nag-visit, gano'n. Kaya personally, ginagawa ko, pinupuntahan ko na yung bank din, over the counter. Alay na, ma'am, ganito, ganyan, kailangan bayaran, hindi sila gano'n. Kaya sa mga nagabalak ng utang, sa bank na lang kayo, kasi mababa pa nga interest. Kung sakalang hindi kayo makapaghulog o makapag-deduct sa iyong sahod, hulugan nyo na lang ito over the counter. Ganun lang gawin nyo. So, simple lang naman yan eh. Pag nag-loan kayo sa bangko, requirements na is valid ID to valid ID, then P-slip, updated siya. Ganun lang. Kung nalimbawa, empleyado ka mo sa gobyerno din, kailangan yung SOA, sa GSIS kung teacher ka mo, or non-teaching, or sa hanba, teacher ka mo, or sa non-teaching mo ka office, ganun din ho. Then, hindi naman kailangan ng co-maker eh, tulad ng sa Legazpi Savings, mabilis ang proseso sa kanila. Then, sa video. Sa China Bank, ganun din po yun. So, hoping na huwag kayo matulog sa kung na nagsisak sa angkor. Pero okay lang. No choice. Bye! Thank you for watching mga kamoy. She's strong. Strong.